So let's talk about the recent issue of Sashna and Boss G. About dun sa nasunog nila na 150 million sa leverage trading. Alam niyo guys, I think 2 years ago na to, naalala ko pa nun. Ka-message ko si Sashna. Ayan guys, so July 2023 pa lang. Ayan, minessage ko na siya. Sabi ko sa kanya na meron akong didiscuss sa kanya about forex trading. Ayan, ka-message ko pa siya. Sabi niya, yes babe, thank you. Saan tayo pwede mag-usap? Sabi ni Sashna. So nakakalungkot lang na umabot sa hiwalayan yung, syempre, inalagaan na relasyon nila. Syempre, nakita ko naman na sobrang happy naman ni Sashna with Boss G. Kaso nga lang kasi kapag usapang pera na talaga sa relasyon, ng hirap na yan eh. So, I'll be creating this video not para makisausaw, but to educate you guys about leverage trading in crypto or regardless kung anong CFD trading yan. Totoo man o hindi yung issue, one thing is for sure, hindi biro ang leverage trading guys. So ngayon let's talk about ano ba yung leverage na yan? Tinatawag nila leverage na double-edged sword. Kasi both sides matalim. So yes, pwede kang kumita ng malaki through leverage, pero pwede ka rin magkaroon ng malaking loss because of leverage. Kaya siya tinawag na double-edged sword. So basically, ang leverage trading is borrowing, utang. Hihiram ka ng kapital galing sa broker para makapag-trade ka ng mas malaking halaga compared doon sa pera na currently nahawak mo. Kaya bawat mga broker, meron yung mga liquidity provider. Yung mga liquidity provider is mga malalaking bangko din yan, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank. Marami pang mga malalaking bangko na sila yung nagiging liquidity provider ng mga brokers na to. Ngayon, ikaw bilang retail trader, makakapag-trade ka ng malaking amount because of leverage. So say for example, ang capital mo lang is $100. Kapag gumamit ka ng 1:100 na leverage, yung $100 mo can be multiplied by 100. So instead na $100 lang yung trading capital mo, meron kang buying power na $10,000. So ibig sabihin, mas malaki yung potential na pwede mong kitain. Syempre, kapag tama yung trade mo. Kapag tama yung analysis mo. However, on the other hand, malaki rin yung pwede mo malugi kapag mali yung trade mo. So, yung $100 mo na nilagay mo dyan, segundo lang, pwedeng masunog yan kapag nag-over-leverage ka. So, bottom line, kapag gumamit ka ng leverage, para ka nanghihiram ng malaking buying power para mas malaki yung maging position mo. Ang problema, habang lumalaki yung potential profit, lumalaki din yung potential loss. Kaya maraming mga traders, natatalo sila hindi dahil mali yung analysis nila. Natatalo sila dahil sa sobrang laki ng position size. So, ang nangyayari, hindi nakokontrol yung risk. Kahit tama naman yung analysis mo na, ay, aakyat to. Pero ang laki ng position size mo, ang laki ng leverage mo, bago pa mag-materialize, yung setup mo na yun, nasunog na muna yung pera mo. And dahil super risky talaga ng trading, dapat hindi kayo nagtitrade ng pera na hindi po inyo. Kasi guys, alam nyo sa akin, maraming mga nag-message na, Coach, bibigyan na lang kita ng pampuhunan, ikaw na yung mag-trade para sa akin. Pero guys, ako never ako pumayag sa ganyan. Lagi ko sinasabi, mag-aral ka na lang or mag-copy trade ka na lang. Alam niyo kasi guys, ako, bankera ako for 10 years and isa to sa mga principle na bit-bit ko talaga. Ang paghawak ng pera ng ibang tao, napakalaking responsibilidad niyan. Sa amin sa bangko, kahit mag-receive ng 10 pesos, 100 pesos ng client namin or ng mga depositors, hindi po namin ginagawa yan. Kailangan diretso po yan sa counter. Eh, nasa bank manager, bawal na bawal yan sa bangko. Kapag sa trading naman, humawa ka ng pera, binigay nila yung pera nila sa'yo, nag-trade. Kapag nag-profit, yes, masaya. Pero paano kapag nalugi? Siyempre, hindi lang pera yung nawawala dyan. Pati yung tiwala nasisira, diba? And dun sa case nila Sashna ni Boss G, pangalan yun ni Sashna yung nakasangkalan. Narinig ko pa dun sa video na nag-issue ng cheque gamit ang cheque ni Sashna. Pwede makasuhan si Sashna doon ng BP22, diba? And syempre, nakakalungkot doon, hindi naman niya kasalanan. Ibang tao yung umutang, ibang tao yung nag-trade ng pera. So yung nakakalungkot, syempre, madami nasasaktan, mga relasyon, minsan pamilya, pagkakaibigan, nadadamay dahil dito. Minsan kasi kahit ang galing mo mag-trade, lagi kang pumapaldo, talagang nakita mo na yung pinaka-holy grail na setup para sa'yo or pinaka-effective na strategy for you. Pero kapag meron ng ibang tao na involved dito, kasi pera nila yung tinatrade mo, kahit sobrang galing mo, kung tataka ka, natatalo ka pa rin. Bakit? Kasi yung pressure nandyan eh. May involved na emosyon eh. So ngayon, kapag nititrade ka, hindi na based on strategy, based on emotion na. Kasi sa utak mo, ay hindi ko pwede ipatalo to eh. Kailangan ko mabawi kung meron ka mang loss. Kailangan eager na eager ka manalo kasi hindi mo pera eh. So, ang nangyayari, instead of nagiging profitable ka, mas natatalo ka pa. Eh sa trading, kapag emotional ka, most of the time, hindi nagiging maganda yung resulta. Kaya sinasabi ko sa iba na, kung gusto mo naman na sumabay, gusto mo makibakas, gusto mo makitrade, and hindi ka marunong mag-trade,
Mag-copy trading na lang. Kasi meron na mga features yung mga brokers ng ganyan eh. May kita mo dun yung profitability nila, yung risk level nila, kung ilan yung nakakopya sa kanila, gano'n sila katagal mag-trade. So, imbes na makibakas ka sa ibang tao or tumanggap ka ng pera, sabi mo sa kanila, mag-copy trading na lang kayo. Same lang din naman yung concept niyan, bakas-bakas din eh. Pero the good thing about that is, hindi mo binibigay yung pera mo sa ibang tao at hindi ka nagre-receive ng pera ng ibang tao. So, kumbaga, yung trades mo, nagka-copy lang dun sa trades nila. And the good thing about that is, yung lot sizing no, nakadepende sa capital nila. Kung maliit yung capital nila, liliit din yung lot sizing nun. Kasi proportionate siya. And nga sa trading, malaking tulong naman talaga yung leverage. However, let's always remember, ng leverage, hindi yan yung magpapayaman sa atin. Ang papayaman sa trading is yung disiplina, yung consistency, and kahit kano pa kaganda yung strategy mo, isang sobrang laki or emotional trade lang yan. Kaya niya mabura lahat ng mga pinaghirapan mo for how many years. And kung ako kay Boss G, mag-aral na muna siya kay Legendary Trading Academy para maturuan siya ng proper risk management. Kasi kaya naman sana maagapan yung mga ganyan eh. Kung inuna muna sana yung knowledge bago sa profit. Inuna muna sana ang risk management bago ang emosyon. But however, ayan, hindi lang naman actually si Boss G ang nakakaranas ito. Marami rin mga ibang traders ang napunta sa ganitong sitwasyon. Marami rin mga ibang tao na nagtiwala sa ibang tao para ma-trade yung pera nila. Most especially, naririnig ko yan ng mga common horror stories ng mga OFWs na nakibaka sila ng trade ka ganito, tapos sa sunog. Imbis na maganda sana yung relasyon nila, nasira pa. So, isa lang to sa mga storya na naririnig ko. Nakakalungkot syempre. I pray na makabangon yung mga naapektuhan dito, hindi lang yung financially, hindi lang emotionally, but also mentally. And sana magsilbi din tong aral sa karamihan sa mga nasa trading. Kasi guys, hindi lang sapat yung lakas ng loob. Kailangan mo rin talaga ng kaalaman, disiplina, and mahusay na risk management. And kami sa Legendary Trading Academy, meron kaming mga pinapasay na mga agreement sa mga estudyante namin na never kang tatanggap ng pera from anyone. Sabi ko nga sa mga students namin, if in any case na yes, gumaling ka, maging profitable ka, I hope and I pray na you will still keep your integrity intact. Huwag kang tatanggap ng pera from anyone, kahit pa kamag-anak mo yan, kapatid, magulang, anak, or whatever. Huwag kang tatanggap ng pera from them and gagamitin mo for trading. Lagi ko yung paalala sa mga estudyante namin. Bukod sa syempre, ayoko maapektuhan ng pangalan ng Legendary Trading Academy. And that's one of my principles na gusto kong mabitbit din ng mga estudyante namin sa Legendary Trading Academy. And sa inyo rin, mga nanonood, sa mga viewers, sa mga followers, sa mga nanonood ng mga contents ko, magsilbi din aral sa inyo na syempre alam ko gagaling kayo sa trading. Pero wag niyong gamitin yan, yung skill na yan para makakuha ng pera sa ibang tao. If I were you, kung maliit lang yung capital mo, say for example may $100 ka, palaguin mo na lang yung $100 or bumili ka ng mga pro firm para lumaki yung capital mo. Gawin mo disiplinado yung sarili mo, ipasa mo yung mga challenges dun sa pro firm para makakuha ng malaking kapital. Or kahit yung kapital mo, $100, $200, basta mayroon kang disiplina, kaya mo palakihin yan eh. Hindi lang agad-agad, syempre, hindi lang, hindi 1 week, 2 weeks, or 1 month. Syempre, it will take time, but just be patient. Kasi kapag kaya mong i-manage yung maliit na kapital, kaya mo rin i-manage yung malaking kapital. And just so you know guys, hindi lahat ng storya sa crypto trading or sa leverage trading or sa CFD trading puro mga horror stories. Marami rin talaga mga naging profitable sa ganitong industriya, and ito na yung pinaka-main and ultimate source of income nila. Some people nagpauwi sa kanila ng Pilipinas, hindi nila kailangan mag-abroad. Or some people ito nakakatulong sa kanila na magkaroon ng financial freedom, ng time freedom. Just like sa akin. Ito yung nakakatulong sa akin na mas magkaroon ng maraming oras para sa anak ko at asawa ko. So, hindi lahat horror stories, guys, kasi baka matakot kayo sa nangyari dun kay Boss G, diba? And for Sashna and sa family niya, I pray na right now, na i-comfort sila ni Lord right now na mabalik lahat ng mga nawala. Sa dami naman ng pinagdaanan ni Sashna ng mga iba't ibang challenges sa iba't ibang naging ex niya. I believe na she is strong enough na harapin yung ganitong mga pagsubok. And syempre, I pray na mabigyan siya ng strength, wisdom, peace sa lahat ng mga pinagdaanan niya. We don't know exactly ano yung buong kwento, lahat ng mga nangyari. Kaya guys, piliin pa rin natin na maging mabait. And syempre, huwag tayong manghusga sa tao. May mga pagkatalo sa buhay na syempre hindi lang pera ang kapalit, minsan tiwala, relasyon, emotional well-being din. And I pray na magsimula ito ng healing, ng growth, and mas magandang decision making para sa mga taong involved dito. So that's for my 2 cents here. I hope meron kayo natutunan today. God bless everyone.